Magandang araw at welcome sa Weekend Review. Mula sa pagpapalalim ng ugnayan sa mga alyado ng Pilipinas hanggang sa pamumuhunan sa edukasyon, enerhiya, agham at infrastruktura. Ito ang mga pangunahing kaganapan ngayong linggo. Nagsimula ang linggo sa pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Kasunod nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si His Excellency To Lam, General Secretary ng Communist Party of Vietnam at Pangulo ng Socialist Republic of Vietnam para sa isang makasaysayang state visit. Sa kanilang bilateral meeting, itinaas ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang relasyon tungo sa isang enhanced strategic partnership, kasabay ng pagdiriwang ng 50 taon na ugnayan diplomatiko ng dalawang bansa. Sa Vietnam-Philippines Business Forum, himikayat ng Pangulo ang mas malalim na kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, pamumuhunan at food security sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Navotas, nakiisa ang Pangulo sa Brigada Eskwela upang tiyaking handa, tigtas at learner-friendly ang mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Kabilang sa kanyang ininspeksyon ng school safety facilities, reading programs at mga inisyatiba para sa literacy ng mga kabataan. Sinundan ito ng ika-10 ng Philippine Space Council kung saan tinalakay ang mga programa magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite technology, disaster monitoring, telecommunications at space science. Nakipagkita ang Pangulo sa mahigit 4,000 batang Maynila Presidential Scholars. Sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang suporta para sa edukasyon upang mas maraming kabataan ang makatapos ng kolehiyo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa Malacanang, tinanggap din ng Pangulo ang Philippine Robotics National Team na nagbigay ng karangalan sa bansa sa mga international robotics competitions. Patunay ng talento at galing ng kabataang Pilipino sa larangan ng agham at teknolohiya. Sa Samar, ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Sa pangunahing daanan na sa loob ng maraming taon ay naging sakit ng ulo ng mga motorista dahil sa mga sirang bahagi at lubak-lubak na kalsada. Sa pamamagitan ng rehabilitasyong ito, muli binibigyang buhay ang isa sa pinakamahalagang daan ng bansa na nag-uugnay sa mga komunidad mula Luzon hanggang Mindanao upang maging mas ligtas, mas mabilis at mas maayos ang biyahe ng mga tao at paggalaw ng mga produkto. Mula Samar ay natuo siya sa Iloilo kung saan nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal ng Western Visayas at nag-turn over na may 333 milyong piso na tulong sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga proyektong kailangan ng kanilang mga barangay. Sa hapon, nakiisa ang Pangulo sa pagtatapos ng West Visayas State University College of Law Class of 2026. Sa loob ng 4 na taon, naging propesor ng mga nagtapos si Unang Ginang Luis Araneta Marcos. Ngayon, magkasama nila ang pinagbiwang ang pagtatapos ng mga susunod na abogado na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad ng Western Visayas at ng buong bansa. Kasunod nito, pinasinayaan ng Pangulo ang bagong gusali ng WVSU College of Law. Tampok dito ang mga modernong silid-aralan, moot court facilities, learning spaces, at mas malaking kapasidad para sa mga mag-aaral. Isang mahalagang hakbang ito upang mas maraming kabataan sa Western Visayas ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral ng batas. Tuloy-tuloy ang trabaho upang mas maraming oportunidad ang maabot ng bawat Pilipino at mas maging handa ang bansa para sa hinaharap.